Tahimik na desisyon ang naghihiwalay sa may kontrol sa sarili at sa alipin ng pagkakataon. Habang karamihan ay abala sa mabilisang kita, iilan lang ang pumipili ng landas na mabagal pero matibay. Ang 2026 ay hindi magtatanong kung handa ka. Ihahantad nito kung may disiplina o wala. Ang pera ay sumusunod sa ugali, hindi sa swerte. Kapag magulo ang loob, magulo rin ang daloy ng yaman. Kapag malinaw ang prinsipyo, dahan-dahan pero tiyak ang pag-angat. Ito ang usapan na hindi itinuturo sa karamihan. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sabi ni Epictetus, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari kundi sa kakayahang hindi umasa sa labis. Sa pagitan ng pagnanasa at disiplina, doon nahuhubog ang tunay na lakas. Ang pinansyal na kalayaan ay bunga ng pagpipigil, hindi ng yabang. Hindi lahat ng desisyon ay kailangang ipakita. Ang pinakamakapangyarihan ay madalas ginagawa ng walang ingay. Habang ang iba ay naghahanap ng mabilis na tagumpay, ang Stoic ay abala sa paghubog ng sarili. Dito nagsisimula ang yaman na hindi madaling maagaw. Sa video na ito, sisilipin ang 7 desisyong pinipili ng mga taong may mahabang pananaw. Hindi ito para sa nagmamadali. Ito ay para sa handang maghintay at magtiis. Kung nais ang yaman na tumatagal, dito magsisimula ang paglalakbay. Decision number 1. Inuuna ang disiplina bago ang luho. Sa likod ng bawat taong dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na umaangat sa buhay, may matibay na kakayahang pigilan ang sariling pagnanasa sa gitna ng tukso. Hindi sa laki ng kinikita umiikot ang pagyaman, kundi sa lalim ng kontrol na hawak ng isang tao sa kanyang mga desisyon sa pera. Maraming oportunidad ang nawawala, hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil inuuna ang panandaliang aliw kaysa pangmatagalang direksyon. Kapag ang disiplina ay mahina, kahit ang malaking kita ay mabilis na uubos na parang usok na naglalaho sa hangin. May mga individual na kayang gumastos ng malaki, ngunit mas pinipiling maghintay, mag-obserba at sukatin muna ang halaga ng bawat bagay. Hindi lahat ng bago ay may saysay at hindi lahat ng uso ay may ambag sa tunay na pag-unlad. Sa bawat pagkakataong pinipili ang pagpipigil, mas tumitibay ang kakayahang mamuno sa sariling emosyon at pagdedesisyon. Ang simpleng pamumuhay ay hindi tanda ng kakulangan, kundi malinaw na patunay ng matibay na prinsipyo. Kapag ang isip ay hindi hinahatak ng luho, mas nagiging malinaw ang direksyon ng bawat pisong dumadaan sa iyong mga kamay. Ang perang hindi ginastos sa walang kabuluhang bagay ay unti-unting nagiging pundasyon ng seguridad at kapanatagan. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na desisyong puno ng pagpipigil ay nagsasama-sama upang bumuo ng matatag na yaman. Doon makikita na ang tunay na pag-angat ay hindi biglaan kundi bunga ng paulit-ulit na tamang pagpili. Hindi sumusunod ang Stoic sa ingay ng mundo, sa papuri ng tao o sa presyur na makisabay sa lahat. Mas pinipili niya ang katahimikan ng loob kaysa inggit na dulot ng paghahambing. Ang paglayo sa labis ay hindi pagtalikod sa buhay kundi paglapit sa tunay na kalayaan. Kapag kontrolado ang pera, nagiging maaasahang kasangkapan ito at hindi mabigat na pasanin. Sa pagpasok ng 2026, mas lalakas ang tawag ng mabilisang kasiyahan at panandaliang aliw. Ang mananatiling matatag ay yaong may lakas ng loob na magsabi ng hindi kahit may kakayahang magsabi ng oo. Sa puntong ito malinaw na naghihiwalay ang mga taong may direksyon at ang mga nadadala lamang ng agos. Ang pag-unlad sa pera ay nagsisimula sa tahimik ngunit matibay na disiplina araw-araw. Decision number 2. Inuna ang pag-iipon bago ang pagpapakitang may kaya. Sa mundong mahilig sa papuri at palabas, may iilan na mas pinipiling tahimik na maghanda kaysa magpakitang tagumpay. Ang pag-ipon ay hindi simpleng pagtatabi ng pera, kundi malinaw na pagpapasya na unahin ang seguridad kaysa imahe. Habang ang iba ay nag-uubos para lamang makasabay, ang may disiplina ay marunong umatras at maghintay. Sa ganitong pananaw, nagsisimulang mabuo ang lakas na hindi nakikita, ngunit ramdam sa tamang panahon. May mga taong hindi kailangang ipagsigawan ang kanilang kakayahan dahil alam nila ang direksyon ng kanilang buhay. Ang bawat pisong itinabi ay tahimik na pangakong ibinibigay sa hinaharap na sarili.
Hindi nito hinahanap ang papuri ng iba, kundi ang kapanatagan ng loob. Sa bawat buwang may naitatabi, mas lumalawak ang kontrol sa sariling sitwasyon. Kapag inuuna ang ipon, nababawasan ang takot sa mga biglaang problema at pagbabago. Ang pera ay nagiging panangga at hindi dahilan ng pangamba. Unti-unti nitong binubuo ang kakayahang pumili ng hindi minamadali. Dito nagsisimula ang kalayaang hindi nakatali sa utang o pangungutang. Hindi lahat ng tahimik ay nahuhuli at hindi lahat ng maingay ay may direksyon. Ang pag-ipon ay pagsasanay sa pasensya, disiplina, at kakayahang tumanggi sa panandaliang aliw. Habang tumatagal, ang ugaling ito ay lumalalim at nagiging bahagi ng pagkatao. Sa ganitong paraan, ang pera ay nagiging kasangkapan ng kapayapaan at hindi sanhi ng kaguluhan. Sa pagharap sa 2026, mas magiging mahalaga ang handang-handa kaysa mukhang matagumpay. Ang may naitatabi ay may kalayaang magdesisyon ng malinaw at hindi dahil sa takot. Dito malinaw na makikita ang pagitan ng naghahanda para sa bukas at gumagastos para sa ngayon. Ang pag-unlad ay pinipili ng mga marunong maghintay at magtiis. Desisyon number 3. Pinipili ang pangmatagalang kita bago ang mabilis na pera. Sa bawat panahong laganap ang pangakong agarang yaman, mas lalong nasusubok ang lalim ng pag-iisip at tibay ng disiplina ng isang tao. Ang pangmatagalang kita ay kadalasang hindi kapansin-pansin sa simula, ngunit nagtataglay ng lakas na kayang tumagal sa harap ng pagbabago. Habang ang karamihan ay naakit sa mabilis na resulta at instant na gantimpala, ang may malinaw na prinsipyo ay tumitingin sa mas malayong direksyon. Sa ganitong uri ng pagpili, naiiwasan ng paulit-ulit na pagkadapa, panghihinayang at pag-uulit ng parehong pagkakamali. May mga desisyong mabagal ang bunga, ngunit malalim ang pagkakaugat sa tamang proseso at maingat na pag-unawa. Ang Stoic ay handang maghintay dahil malinaw sa kanya na ang tunay na tibay ay hindi kailanman minamadali. Hindi lahat ng oportunidad na kumikislap ay nagdadala ng seguridad o pangmatagalang halaga. Sa pagdaan ng panahon, ang ganitong pasensya ang nagiging tahimik na kalamangan laban sa karamihan. Kapag inuuna ang pangmatagalang direksyon, mas nagiging maingat ang bawat hakbang at mas malinaw ang layuning tinatahak. Ang pera ay inilalagay sa mga bagay na may kakayahang lumago, magbigay ng halaga, at manatiling matatag kahit magbago ang sitwasyon. Unti-unti nitong binubuo ang yaman na hindi umaasa sa tsamba o panandali ang pagkakataon. Dito malinaw na makikita ang kaibahan ng naghahabol ng kita at ng nagtatayo ng pundasyon. Hindi nangangako ang pangmatagalang landas ng mabilis na papuri, pansin o agarang tagumpay. Ang kapalit nito ay mas malinaw na isipan, mas kaunting pagsisisi at mas matatag na direksyon sa buhay. Ang pag-iwas sa madali ay hindi pagtalikod sa oportunidad kundi pagyakap sa mas siguradong kinabukasan. Sa ganitong pananaw, ang pera ay nagiging bunga ng proseso at hindi ng sugal. Habang patuloy na bumibilis ang mundo at mas pinapaboran ang agarang resulta, mas nagiging bihira ang marunong maghintay. Ang mananatiling matatag ay yaong may lakas ng loob na umiwas sa padalus-dalos na desisyon kahit may pangakong ginhawa. Dito malinaw na nahihiwalay ang nadadala ng agos at ang sadyang bumubuo ng direksyon. Ang yaman na tumatagal ay hinuhubog ng pasensya, disiplina at tiwala sa tamang proseso. Desisyon number 4. Inuuna ang pagkakaroon ng plano bago ang pagsugal. Sa mundo na puno ng mabilisang oportunidad, may mga taong tahimik na nag-iisip ng hakbang bago kumilos. Ang plano ay hindi lamang listahan ng aksyon, kundi gabay sa bawat desisyon at proteksyon laban sa pagkatalo. Habang ang marami ay umaasa sa swerte at tsansa, ang may disiplina ay naghahanda para sa hindi inaasahang pangyayari. Sa ganitong paraan, bawat hakbang ay may katiyakan at ang pera ay hindi basta nauubos sa hindi planadong gastos. Hindi sapat na magkaroon lamang ng kita kung walang malinaw na estratehiya sa paggamit nito. Ang Stoic ay naiintindihan na ang bawat pisong ilalaan ng maayos ay nagbibigay ng kontrol sa hinaharap. Sa bawat planong maingat, nababawasan ang kaba at nagkakaroon ng kalinawan sa mga pagpipilian. Ang kakayahang magplano ng maaga ay pundasyon ng matibay at pangmatagalang yaman. Kapag may plano, mas malinaw kung alin ang dapat unahin at alin ang pwedeng ipagpaliban. Hindi lahat ng pagkakataon ay maganda at hindi lahat ng gastusin ay makabubuti sa hinaharap.
Ang bawat nakahandang hakbang ay nagiging proteksyon laban sa biglaang pangyayari at pwedeng pagkatalo. Dito lumilitaw ang kaibahan ng nagtatagumpay at ng palaging nadadala ng agos. Ang pagdedesisyon ng walang plano ay tulad ng paglalayag sa dagat ng walang kompas. Maaaring magsimula ng mabilis, ngunit madali rin mababaliw sa bawat bagyo o alon ng pangyayari. Ang tahimik at maingat na paghahanda ay nagdudulot ng kapanatagan sa kabila ng pagbabago at kaguluhan. Sa ganitong disiplina, ang pera ay nagiging kasangkapan ng kalayaan at hindi panganib. Hindi lahat ay handa sa hindi inaasahang pangyayari, kaya karamihan ay nabibigo sa unang unos. Ang may plano ay may opsyon, at ang may opsyon ay may kalayaan na pumili ng malinaw. Dito makikita ang agwat ng pinaghandaan at ang basta bumagsak sa kasalukuyan. Ang yaman na tumatagal ay produkto ng maingat na plano, hindi ng padalos-dalos na galaw. Decision number 5. Inuuna ang edukasyon bago ang labis na pagsasayang. Sa mundong puno ng ingay at tukso, may iilan na tahimik na nag-i-invest sa kanilang kaalaman bago gumastos ng malaki. Ang edukasyon ay hindi lamang pagkatuto ng bagong impormasyon, kundi pagpapalakas ng kakayahang gumawa ng matalinong desisyon sa pera. Habang marami ang humahabol sa aliw at instant na kasiyahan, ang may disiplina ay inuuna ang pagpapalawak ng kaalaman. Sa ganitong paraan, bawat hakbang ay nagiging mas maingat at mas may direksyon, at ang pera ay nagiging kasangkapan at hindi panganib. Hindi sapat na kumita lamang ng pera kung hindi naiintindihan kung paano ito gagamitin o palaguin. Ang Stoic ay nauunawaan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa kakayahang pamahalaan ng sarili at ang mga resources. Sa bawat oras na ginugugol sa pag-aaral, ang utak ay nagiging mas matibay laban sa mga maling tukso at padalos-dalos na desisyon. Ang kaalamang natutunan ay pundasyon ng pangmatagalang tagumpay at hindi basta-basta nauubos. Kapag inuuna ang edukasyon, nagiging malinaw kung alin ang tunay na oportunidad at alin ang panandali ang ilusyon. Hindi lahat ng payo o estratehiya ay kapaki-pakinabang at hindi lahat ng luho ay nagdadala ng progreso. Ang bawat desisyong batay sa kaalaman ay nagiging proteksyon laban sa pagkakamali at pagkawala ng pera. Dito lumilitaw ang kaibahan ng nagtatagumpay sa tamang paraan at ng nagiging alipin ng sarili at ng swerte. Ang pag-aalala sa mabilisang kita ng walang kaalaman ay tulad ng paglalayag sa bagyo. Nang walang mapa o gabay, maaaring magmukhang mabilis ang pag-angat, ngunit madali ring bumagsak sa hindi inaasahang pangyayari. Ang tahimik at patuloy na pag-aaral ay nagdudulot ng kalinawan at kapanatagan sa bawat hakbang. Sa ganitong disiplina, ang pera ay nagiging kasangkapan ng kalayaan at hindi sanhi ng takot o panghihinayang. Sa panahon na maraming nagmamadaling yumaman sa kasalukuyan, mas nagiging bihira ang marunong magpokus sa sarili at sa kaalaman. Ang may pinaglaanan ng oras at effort sa edukasyon ay may kalayaan at opsyon sa hinaharap. Dito makikita ang agwat ng handa at hindi handa, ng tahimik na nagtatayo at ng padalos-dalos na sumusubok. Ang yaman na tumatagal ay bunga ng matalinong desisyon na nakaugat sa kaalaman at pag-unawa. Desisyon number 6. Inuuna ang pamumuhunan bago ang pagtitipid lamang. Sa panahon na karamihan ay nasisiyahan sa simpleng pagtitipid, may iilan na tahimik na lumalampas sa basic at naglalagay sa kanilang pera upang lumago. Ang pamumuhunan ay hindi agarang kasiyahan kundi paraan upang palaguin ang yaman ng mas matagal at mas matibay. Habang marami ang natatakot sa panganib at kumakapit sa comfort zone, ang may disiplina ay nag-aaral, nagbabalangkas at handang umaksyon ng may pangmatagalang pananaw. Dito lumilitaw ang tunay na kaibahan ng mga taong umuusbong at ng mga palaging nananatiling parehong antas. Hindi lahat ng pera ay dapat manatiling nakatabi lamang. Ang ilan ay dapat palaguin upang makalikha ng mas malaking oportunidad sa hinaharap. Ang Stoic ay naiintindihan na ang matalinong panganib na pinag-aaralan ay mas ligtas kaysa sa walang direksyon na seguridad. Sa bawat hakbang ng pamumuhunan, natututo ang isip na humusga ng tama, magplano at manatiling kalmado sa harap ng pagbabago. Ang bawat desisyong batay sa kaalaman ay unti-unti nang bumubuo ng pundasyon para sa tunay na kalayaan sa pananalapi. Kapag inuuna ang pamumuhunan, mas nagiging malinaw ang halaga ng oras
at kung paano ito gagamitin ng matalino. Hindi lahat ng oportunidad ay pantay at hindi lahat ng paglalagay ng pera ay nagbubunga ng progreso. Ang bawat planadong pamumuhunan ay nagiging proteksyon laban sa inflation, pagkawala at pagkukulang sa hinaharap. Sa ganitong proseso, ang pera ay unti-unting lumalago, nagiging mas makapangyarihan at hindi lamang basta nalalagay sa bangko. Ang pag-iwas sa pamumuhunan dahil sa takot ay kadalasang nagre-resulta sa stagnasyon at kawalan ng pag-angat sa buhay. Ang tahimik na taong pumipili ng maingat na hakbang ay mas handa sa mga pagbabago at hindi nasasalanta ng kagyat na problema. Ang disiplina sa pamumuhunan ay nagdudulot ng kapanatagan, kalinawan at kontrol sa hinaharap. Sa ganitong paraan, ang pera ay nagiging kasangkapan ng oportunidad at hindi simpleng bagay na nauubos sa oras. Marami ang natutulog sa ilusyon na sapat ang pagtitipid, ngunit kakaunti ang tunay na nagtatagumpay sa hinaharap. Ang may matalinong pamumuhunan ay may kakayahang lumikha ng mga opsyon at kontrol sa buhay na hindi basta nakukuha sa simpleng pagtitipid. Dito makikita ang malinaw na pagkakaiba ng naghahanda at ng nadadala lamang ng agos. Ang yaman na tumatagal ay produkto ng tahimik, maingat, at planadong pamumuhunan na may disiplina at pananaw sa hinaharap. Desisyon number 7. Inuuna ang pagpapalago ng sariling kakayahan bago ang panlabas na tagumpay. Sa mundo na nahuhumaling sa titulo, kayamanan at pagkilala, may iilan na tahimik na pinapahalagahan ang paghubog sa sarili bago ang lahat. Ang pagpapalago ng sariling kakayahan ay hindi instant na gantimpala, kundi pundasyon ng pangmatagalang tagumpay at tunay na kalayaan. Habang marami ang nagmamadaling magpakitang gilas o maghangad ng pansamantalang papuri, ang may disiplina ay inuuna ang kahusayan at integridad. Sa ganitong paraan, ang bawat hakbang ay nagiging matibay at ang pera at oportunidad ay sumusunod sa taong may kakayahan at kaalaman. Hindi sapat na magkaroon ng pera o posisyon kung wala itong kasamang kakayahan na humawak at pamahalaan ito ng maayos. Ang Stoic ay natutong paunlarin ng isip, emosyon at disiplina upang ang bawat aksyon ay may saysay at hindi dulot ng padalus-dalos na galaw. Sa bawat oras na ginugugol sa pagpapabuti ng sarili, lumalakas ang kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa oras ng pangangailangan. Ang kaalamang natutunan at kakayahang nahubog ay nagiging ari-arian na hindi madaling maagaw ng panahon o kapalaran. Kapag inuuna ang sariling kakayahan, nagiging malinaw kung alin ang oportunidad na karapat-dapat at alin ang pwedeng ipagpaliban o tanggihan. Ang bawat hakbang ay batay sa kakayahan, hindi sa ingay ng mundo o kagustuhan ng iba. Ang individual na nakatuon sa sariling pag-unlad ay mas handa sa pagbabago at mas malakas sa harap ng hamon. Dito lumilitaw ang kaibahan ng sadyang bumubuo ng landas at ng padalos-dalos na sumusunod sa uso. Ang pagdepende lamang sa eksternal na tagumpay o pera ay nagdudulot ng kahinaan at kawalan ng kapanatagan. Ang tahimik na paghuhubog sa sarili ay nagdudulot ng kontrol, kalinawan at kakayahang lumikha ng sariling landas. Ang disiplina sa sariling kakayahan ay nagiging sandigan sa bawat krisis at oportunidad na darating. Sa ganitong pananaw, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung magkano ang pera, kundi sa kakayahang pamahalaan ng sarili at ang yaman. Habang maraming tao ang naghahanap ng shortcut sa tagumpay, mas kakaunti ang naglalaan ng oras at effort sa sariling paghubog. Ang may pinapahalagang kakayahan ay may opsyon, kontrol at kalayaan na piliin ang tamang direksyon sa buhay. Dito malinaw na makikita ang pagitan ng handa at hindi handa, ng tahimik na lumalago at ng padalus-dalos na sumusubok. Ang yaman at tagumpay na tumatagal ay produkto ng matibay na kakayahan, disiplina at malinaw na pananaw sa sarili at sa hinaharap. Sa bawat desisyong pinili mong tahimik na isakatuparan, unti-unti mong hinuhubog ang landas ng yaman at kalayaan. Hindi ang mabilis na resulta ang sukatan ng tagumpay, kundi ang kakayahang manatiling matatag sa gitna ng tukso at hamon. Ang tunay na pag-angat ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa katahimikan at kontrol ng iyong isip. Kapag natutunan mong mamahala sa sarili at sa iyong yaman, nagiging malaya ka mula sa agos ng pagkakataon at emosyon. Maraming darating na tukso at madaming desisyon ang susubok sa iyong disiplina at pasensya.
Ang Stoic ay natutong harapin ang bawat sitwasyon nang malinaw ang isip at hindi pinapadala sa pansamantalang aliw. Ang bawat tamang hakbang, gaano man kaliit, ay nagiging pundasyon ng pangmatagalang tagumpay. Sa ganitong paraan, ang iyong yaman at kapanatagan ay bunga ng disiplina at matalinong pagpili. Hindi lahat ay handang maghintay at hindi lahat ay marunong mamili ng tahimik at tamang landas. Ngunit yaong pipiliing bumuo ng may plano, mag-ipon ng may disiplina at palaguin ang sarili at yaman, ay unti-unting magtatamo ng kalayaan at kapanatagan. Ang yaman ay hindi lamang pera, kundi kakayahang mamuno sa sarili, sa oras at sa pagkakataon. Ito ang lihim ng matibay at pangmatagalang tagumpay na hindi basta nabubuo sa isang gabi. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Huwag lamang hanapin ang yaman sa labas, kundi sa loob ng sarili at sa bawat tahimik na desisyon na pinipili mong isakatuparan. Ang bawat hakbang ay mahalaga at ang bawat desisyon ay pundasyon ng mas malalim na tagumpay. Sa dulo, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa lakas ng loob, disiplina at malinaw na pananaw sa buhay. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.